Good day everyone, this is Ed for Duque from Monoros Pasig. In the day, i-check natin yung Honda CR-V VX variant all-wheel drive 2024 year model. So guys, ito yung Honda CR-V natin na 2024 VX variant siya. So, nilaunch siya last year, September. So, halos lahat ng mga units natin, VX or V variant. Kung interested kayo sa RS variant, medyo hotcake siya, limited, medyo may pila tayo. So, iwan ko yung number ko dito. Pwede tayong mag-avail or pwede natin ipila kung interested kayo. So, i-check natin ngayon itong Honda CR-V natin. So, yan. Yung ikutan lang natin. Side view. Ito yung front view. So, ito is 6th generation siya ng Honda CR-V natin. So, yung last CR-V natin, yun yung diesel. So ngayon, lahat ng variant natin ng Honda CR-V is all gas na siya. So ang kinagandahan dito from the previous gasoline engine natin ng Honda CR-V, those CR-V kasi is 2.0 na iVTEC. This one is 1.5, may turbo na siya. So mas maliit yung engine niya. Tapos may quick combination ng turbo para fuel efficiency and performance nandun pa din. So pag-usapan natin yung front portion or yung design and features ng Honda CR-V. So Honda CR-V, so number 1, meron tayong Honda Sensing dyan. So yung Honda Sensing natin, ipopost ko dito kung ano mga features. Nandiyan yung mga collision mitigation braking system, mga lane keeping assist, tapos may mga lead departure, auto high beam and low beam, and auto headlights. So nandiyan na lahat. Tapos, check out natin. Ayan. Tapos dito sa may yan, yung nakikita nyo parang may dot dyan. Ayan, sa may gitna ng screen. Ano yan, sa sensor yan naman, sa auto wipe naman natin. So for the VX and RS, meron siyang auto wiper. So pag kunwari mambon, automatically magwa-wipe yung wipers natin. Tapos yun, pansinin nyo, yung pinaka glass natin is green glass laminated. Ayan. And then, sa body instruction natin, meron tayong tinatawag na ACE. So, yung ACE natin ay, unlike sa mga ibang mga variants natin, ang tawag naman doon mga G-Con body structure. So, ito, ACE naman siya. So, same lang din siya. Ang kinagandahan lang din kasi, nandun pa rin yung mga crumple zone. So, for example, just in case na wag naman sana ma-involve tayo sa mga vehicular accident, ang kotse mag-absorb ng impact and malilesen yung ma-feel natin force or impact dun sa loob ng cabin space. So, sa engine natin, ang engine natin is 1.5 liters. So, ang performance naman nito with turbo kasi siya. Ang performance siya, compare kasi baka sabihin nyo, 1.5 engine like sa mga Honda City. Honda City kasi is 1 to 121 PS. So, this one is 178 PS naman siya. So, malaking malaki. Kasi mas mataas pa siya sa Honda Civic natin.
Then, dito naman sa headlight natin, ang headlight natin is LED with auto leveling siya. So, it means pwede nating i-level yung kung saan tatama yung pinaka-headlight natin. Plus, since meron tayong Honda Sensing, meron din siyang auto high beam and low beam. Sa auto high beam and low beam, for example, hinay beam natin siya. Nasa expressway kayo, medyo madilim. Siyempre, normally, walang mga ilaw sa kalsada. So, i-high beam natin siya. Once na may makakasalubong kayo ng kotse, masasense ni Honda Sensing, automatically siya maglo-low beam. So, for additional safety feature siya. Plus, meron din siya tinatawag na auto headlight. Sa auto headlight naman, for example, ngayon tanghaling tapat, tapos biglang nagkulimlim, umulan, sobrang biglang dumilim lang siya. Automatically mag-on yung headlight natin without hindi nyo kailangan galawin yung pinaka-lever niya dun sa loob. So, automatically mag-ano siya. Then, with DRL na siya. DRL, LED. So, all LED na yung ilaw natin, even the fog lights. Tapos dito naman, sa natin, ayan, sa grills natin. Sa grills naman natin, piano black siya, or high gloss black. Tapos, shattered siya. So, kahawig niya yung sa may RS. Sa, sa V variant naman, lang siya, parang honeycomb lang. So, wala lang yung ganyang linya na yan. Yung linya na yan, sa RS lang siya, tsaka sa VX. Tapos, mapapansin nyo sa gitna ng natin, logo natin yan. Meron siyang camera. Kasi equipped na tong unit na to na 360 camera. So, naka-camera na siya dyan. Tapos, next is dito naman, naka-fog light siya na LED. Tapos, yung mga lower portion natin ng grills, matte black siya. Ang ganda sa mga side natin. Compared sa RS naman is body color naman yung mga part na yun. So, hawig lang naman sa unahan si RS tsaka si VX. So, yan. Sa kabilang side, dito naman itsura niya. So, ang kinagandahan din pala dito guys, ang Honda CR-V natin, meron din siyang tinatawag na Honda Connect. Sa Honda Connect, dun yung ma-check. Meron siyang sariling GPS. So, kunwari, malolocate nyo, ma-check nyo kung yung mga yung gagamit, kunyari, asawa nyo or anak nyo yung gagamit, meron siyang Honda Connect na pwede nyo ma-monitor kung nasaan yung kotse. Plus, meron din siya mga meron din siya mga callback. So, yung callback, for example, nag-park kayo sa labas, tapos hindi nyo na maalala kung saan yung parking nyo, i-callback nyo lang siya, bubukas yung ilaw niya, ma-identify nyo na kung nasaan yung location ng unit natin. Then, even sa monitoring ng PMS natin, dun din sa sa mismong Honda Connect, lumalabas din siya kung for PMS na tayo. Tapos, pati mga gauge natin sa gas, makikita nyo doon. Emergency, for example, wag naman sana nabangga yung kotse natin, madetect ni Honda Connect yun. And tatawag siya sa mga emergency hotlines kung nasaan kayo. Tapos, isa pang maganda dito, remote engine start. Pwede kayo mag-remote engine start using the Honda Connect. So, hindi nyo na kailangan kasi, for example, yung mismong yung mismong key fob natin. Sa key fob natin, meron din tayong remote engine start. Pero kasi, sa remote engine start natin, sa key fob natin, depende kung madedetect ng mismong key fob or mismong kotse yung sa remote natin. So, for example, kung sobrang layo nyo, normally, hindi na siya gagana dun sa yung remote engine start natin sa key fob. So, unlike sa cellphone kasi, nakakonect to, may sariling server, so parang may internet, sariling connection tong kotse natin. So, kahit nasaan ka, pwede mo siyang i-remote engine start. Then, so, susi naman natin, we have 3 keys po. So, may dalawa tayong key fob, and meron din tayong key cards. So, key cards, same concept lang siya. If meron kang susi sa bulsa nyo, pwede nyo buksan yung kotse, and pwede nyo rin pong i-start. So, check natin yung side portion ng kotse. So, yan, reflectorized for additional safety or visibility ng kotse. Tapos, ang mags natin is 18 inches. Tapos, naka-ventilated disc brake harap, pati likod.
Then, all-wheel drive siya. Meron din siyang ABS sa unahan. Anti-lock braking system natin. Tapos, meron din tayong EBD. So, yun yung sa distribution naman ng kotse. Nung for example, ng preno. So, for example, mas mabigat yung side nyo dun sa likod or dito sa left side. So, ang distribution ng preno niya, mas lalakasan ng kotse, mas sense niya. So, lalakasan niya yung preno sa gilid. Tapos, meron tayong vehicle stability assist. Vehicle stability assist, additional safety feature siya na para hindi kayo mag-skid, mag-under or oversteering sa pagliko. Sa likod natin, naka-disc brake din tayo. Then, sa wheelbase naman natin, yun yung from center cap hanggang dun sa likod, yun yung distance siya. For example, ito kasi nasa 2,700 millimeter siya. So, the more na mas malaki yung space niyan sa wheelbase niya, yung sukat, ibig sabihin mas malaki yung cabin space. Tapos pagdating dito sa ground clearance natin, nasa 207 or 8. So, double check ko lang, millimeter siya. So, pagdating sa all-wheel drive, mas mataas si all-wheel drive compared to V or yung mga front-wheel drive like si RS and V variant. Tapos dito sa may side pa rin tayo. So sa side mirror natin, auto fold siya. Tapos naka-integrated na yung side turn lamp niya. Tapos meron siyang lane watch dito sa may right side lang. So dito every time na signal lights kayo ng right, lalabas dun sa screen yung camera na to kasi blind spot to ng driver. So additional visible para mas visible dito sa part na to. So every time na mag-change lane kayo, nakikita niya may mga linya kasi dun sa video sa mismong camera natin. So makikita niyo kung safe pa mag-change lane or hindi na. So ito may trim siya, syempre para mas elegante. Yung trims, syempre signature siya ni Honda CR-V. Yung ganyang itsura. So simula nung mga 2012 yung mga Japan. So halos ganito na. Pero syempre, itong variant na to or itong model na to na 2024, mas malaki siya compared to the all previous Honda CR-V natin. Tapos, yan. So, dito sa side na to, matte black siya. Yung mga trims na yan. Unlike for the RS kasi naman yan. Body color naman siya. Tapos, syempre, naka-smart entry siya. So, smart entry basta within 1.5 meters yung distance ng susi natin. Both side, driver side and passenger side. Hawakan nyo lang to. Mag-unlock na siya. Then pag pinush yung tatlong line na yan naman is para ma-lock nyo yung mismong unit. Tapos makikita nyo rin dun sa may driver side, meron sticker na yan, maliit na yan. Immobilizer kasi yan and yung sa security ng kotse. For example, yung mga like sa mga movies na hina-hotwire ng kotse, ito mai-start nila yan pero hindi nila mapapatakbo. So very safe unless makuha nila yung mismong susi nyo, madadrive yung kotse. Plus meron tayong tinatawag na forced entry alarm. Yun naman yung pagka sa pilitang buksan yung kotse ninyo without using the keys. So yung sa likod naman natin, then pa rin disc brake pa rin siya. So, kinagandahan din dito sa Honda CR-V natin. So, Honda CR-V kasi natin, monocoque chassis or unibody. Hindi siya matagtag. Para kayo nagdadrive lang din ng sedan. Kasi, yung lahat ng units natin dito sa Honda, unibody lang siya. Unlike sa mga competitors natin na parang truck type. So, hiwala yung chassis, hiwala yung body. Kaya, pag yung talbog na or yung mismong suspension ng mga kotse na yun, mas matagtag siya. Tapos may mga mudguards na rin yun. Tapos may mga dito sa loob, may mga insulator siya. Harap likod kasi mga gilid yung mga walls. Kasi para mas malesen yung road noise, yung vibration, hindi nyo mafe-feel dun sa loob ng cabin. Tapos may shark fin antenna. Tapos yung roof rails natin. Ayan. Tapos dito sa likod, check natin. Dito naman sa likod, ito, siyempre shark fin antenna. Tapos,
matte black yung pinaka-visor natin. For the RS, body color din siya. Tapos yung taillight natin, all LED na siya. So yan, all-wheel drive, tas turbo. So all yung dalawang units natin, V and VX variant natin, with turbo na siya. Tapos yung RS naman natin is 2.0 naman engine nun. Ano naman siya, 2 engines naman siya, or 2 motors naman siya. Yung electric motors, tapos yung gasoline engine natin. Then, power tailgate to. Tapos, may back camera. So, ngayon, low-back lang siya. Power tailgate siya, tapos meron siyang tinatawag na walk-away close. So, yung walk-away close naman, for example, meron kayong kinuha dyan, pipindutin nyo lang siya. Tapos, pag may kinuha kayo, for example, box, malaking box, kakargayin nyo. Tapos, pag lumayo kayo, automatically magko-close yung tailgate natin. So, ang RS naman natin, meron naman siyang hands-free assist. Masaswipe nyo lang yung paa nyo dito sa ilalim para magbukas siya. Tapos, meron siyang 4-eye sensor. Yan. Difference din yun sa 4D variant. Itong tailpipe finisher sa may mismong diffuser natin, wala siya. So, check lang natin dito sa loob. Sa loob natin, for the V variant, naka-wood panel siya. Ayan. Tapos, check lang dito yung mga switches natin. Ayan, yung mga switch. Ayan. So, ayan. Yung sa power side mirror natin. Tapos, yung adjustment. Central lock. Window lock. Tapos, ano siya? Dual auto siya. Tapos meron din siyang central lock dun sa may kabilang side. Sa ilalim yan, block yung pinaka natin, mga mati natin. Tapos dito meron siyang 8-way sa may driver side lang to. 8-way kasi meron tayong lumbar dito. Sa lumbar support natin. Para mas feeling yung mas feel niya na personalize yung upuan, lalo na sa driver, para mas comfortable yung sa driver. Tapos meron din siyang memory seat. Ayan, 1 and 2. So, up to dalawang tao pwedeng, kunwari, so, natin. Wait, ayan. Focus lang natin. Ayan. Pwede kayo mag-save ng memory. For example, ang asawa nyo, pwede i-adjust niya to. So, kung saan siya komportable, pindutin lang yung set, tapos kung anong number siya. Tapos ganun din kayo naman yung number 2. So every time na papasok kayo dito, kung anong number nyo, mag-adjust yung mismong seats natin. So yan, leather seats tayo, pati sidings, may mga part ng sidings. Tapos dito, para siyang urethane. So unlike sa mga ibang variants or ibang models natin, plastic lang siya. Tapos yung wood panel with ambient light siya. Yan. Tapos dito yung sinasabi ko sa yung auto leveling, meron tayong pwede mag-level kayo sa headlight natin. Tapos sa power tailgate natin, yan pwede yung i-open. Vehicle stability assist, pwede yung patayin. Tapos yung speaker natin, yan, baliwalo yung speaker natin for the Honda CR-V na VX. Tapos 12 naman for the RS naman natin. For the safety feature naman, dito sa loob, meron tayong SRS bag, yan, dalawa, front, tapos meron tayong knee, dito, airbags, knee airbags, tapos side airbags, both side dito sa may, sa may upuan natin, sa harapan. Tapos, next is meron tayong side curtain airbags dito naman sa mga bintana, up to dun sa likod. So, very safe. Plus, meron din siyang, syempre, yung ELR natin na seatbelts, lahat po sa 7-seater. Meron kayong mga yan. Tapos yun, meron tayong conversational mirror. So makikita nyo pa nakikipag-usap kayo dun sa likod. Nandiyan yan. Tapos syempre, may lalagyanan din siya ng shades just in case, mga eyeglasses natin. Tapos all LED na yun, pati yung mga map light natin. Tapos yung mga ito, yung mga touch lang natin ng mga dome lights. Tapos auto dim siya sa
rear view mirror natin. Tapos 9 inches yung touchscreen natin, wireless na yung Apple CarPlay natin, and yung Auto Android. So guys, hindi ko lang mapakita yung mismong display ng mismong unit natin, pero meron tayong test drive unit just in case na interested kayo, just let me know, pwede natin i-schedule. Sa ngayon kasi lobat yung unit natin na to, so hindi ko mapakita sa inyo yung ilaw, even the display dito sa mismong cluster natin. Then dito sa cluster natin, 10.2 all digital yan. So lahat ng mga information makikita nyo dyan, even the mga sa waist natin, lalabas din dyan. Mga albums nung pag nag-Apple CarPlay tayo, yung pinaka tawag dito, yung Spotify nyo, lalabas din dyan. Even yung mga text messages, tawag, lalabas din dyan. Tapos ang kinagandahan dito, since yung Honda Sensing natin, meron tayong adaptive cruise control, meron dyan lalabas na na icon na yung unit nyo na CR-V, tapos 3 lane siya. Kinagandahan kasi sa Honda CR-V natin ngayon na 2024, lalo na sa Honda Sensing, mas wider kasi yung coverage ng Honda Sensing natin. So makikita nyo dyan pag may dumaan na kotse, lalabas dun. May mga truck, lalabas din dyan yung pinaka-image truck din. So ang hirap yan, ang hirap i-explain dito, lalo na kung hindi nyo nakikita sa mismong pagka hindi gamit. Pero tatry kong mag-check ng picture or image ng Honda Sensing na yon sa collision mitigation braking system. Tapos ipopost ko dito sa mismong video. Tapos dito, yan, leather yung steering wheel natin. Tapos, meron tayong Bluetooth hands-free and audio controls. So, ang maganda dito sa audio controls, siyempre, safety, and ma-enjoy nyo yung pagdadrive, and magiging komportable kayo sa pag-drive. Kasi for example, nag-drive kayo, hindi nyo na kailangan tumingin dito para mag-change ng channel or ng radio nyo, or mag-change ng music or source, mag-low ng volume o up ng volume, nandito na yung lahat. So dito naman sa kabilang side, ito naman yung adaptive cruise control natin. Tapos ito yung yun yung adaptive cruise control pala natin, unlike sa mga traditional na cruise control. Ito, pag binitawan mo na yung gasolina, meron siyang low speed follow. So pag bumagal yun sa harapan ninyo, babagal din siya yung magpapreno. Tapos dito naman yung distance naman to, kung gaano kalayo yung gusto nyo yung sa may unahan nyo. Tapos yung lane keeping assist po. So take note, yung Honda Sensing natin, hindi siya autopilot. So additional safety and comfort lang siya, just in case na kunwari hindi tayo ready. For example, may mga clients ako galing sa work, medyo inantok, tapos biglang may motor na nag-U-turn, mag-isang nagpreno siya sa collision mitigation braking system natin. So yun, kumbaga parang naliligtas tayo ng Honda Sensing sa mga ganyang pangyayari. So pag hindi kayo ready, so yung Honda Sensing nandun. Pero syempre, yung Honda Sensing naman natin, nag-vary din siya yung mismong accuracy niya. Kunwari, medyo mauulan, medyo ma-foggy or mausok sa kalsada, na syempre tayo mismong tao nga medyo nalalabuan tayo doon, di ba? Or nadidiliman, or minsan yung accuracy ng mismo yung accurate niya, minsan hindi siya nagiging accurate dahil dun sa mga factor na yon. Even sa mga lane assist natin or lane watch natin, or yung mga ganyang features natin. Meron kasi siyang, kunyari, yung mga linya ng kalsada natin. So yun, pagka kunwari hindi siya, magulo siya or malabo na, so hindi nagiging accurate. So dito naman sa side na to, yung auto headlights natin, pwede nyo i-off yung auto headlights natin. Tapos yan, sa lane lane assist natin, yung lane watch natin, nandiyan, may button tayo, tapos mag-appear doon. Tapos dito naman yung sa wipers natin, harap likod. Kasi pwede nyo i-minus and plus yan kung gaano kabilis yung gusto nyo wipe. Yan, tapos dito, up and down, how low, tapos mist, yung sa may washer. Tapos yan,
kamukha ng Honda Civic, ano siya, parang honeycomb siya. Tapos wood panel, very elegant. Tapos combination siya ng high gloss black. Tapos dito naman yung mga knob natin, ang ganda ng knob, oh. Yung mga details pala ng kotse na to, kaya medyo may presyo. So guys, ilalagay ko na lang din pala dito yung price ng Honda CR-V natin, kung magkano siya, yung 3 variants natin. Tapos yung mga available colors, lalagay ko na rin dito. Then, dito naman, syempre, yan, oh, meron din siyang wireless charger. Tapos, ito pala is 2-zone siya. So, pwedeng iset niyo yung lamig dito sa driver side. Iba din sa may passenger side. So, ganyan yung 2-zone. Tapos, yan USB, Type-C, tapos 12 volts natin. So, may mga accessories kayo na kailangan ng outlet. Tapos yan, icon button, meron tayong icon button natin para mas maging matipid yung pag-drive natin. Hill descent naman, sa hill descent, since yung mga CR-V like, meron lang hill descent, yung CR-V and HR-V, para siyang tumutulong na, parang engine brake siya sa mga downhill and uphill. Sa downhill lang pala, yung hill descent nga siya. So sa mga downhill siya, for example, additional mga traction siya sa traction and engine brake. Pag lalo na dumadaan kayo sa mga off-road. Kasi normally itong mga coaching to, HR-V and CR-V, minsan pinangla-light trail siya, lalo to all-wheel drive. So para yung traction niya sa pagbaba, yan, kinokontrol din ng kotse. Tapos yan, electronic power handbrake natin and brake hold, meron na rin siya. Tapos dito yan, park, reverse. Sa reverse natin meron tayong 360 degree neutral, drive, and sport mode. Sa sport mode natin, maganda din dito sa sport mode, meron kasi siyang paddle shifter. So itong part na yan, ito paddle shifter dito. Tapos cup holder, yan, may mga cup holder tayo, armrest, yan. Tapos ito, anti-camper, so hindi siya basta-basta bumabaksak. So sa likod naman, ganun pa rin. Yan, may cup holder sa gitna, armrest. 7-seater siya, third row, napaka ganda ng space. Tapos ito, yung third row natin na vent. Yan, napakalinis, kaya mapapansin nyo sa gitna. Nasa gilid lang kasi yung mga vents yan. Tapos maganda pa dito, madali lang kasi siyang i-fold para yung sa access. Meron pang second row vent. Yan, second row vent, tapos yung Type-C na charger. Tapos dito yan, may hawakan nyo lang to. So ganyan siya para ma-access nyo yung third row seats. Ayan. So sa likod yan. Tapos ito, pwede yung i-fold tapos para ma-flat lang siya. Pag finold nyo yung sa may likod natin, yung pinaka natin, third row natin, nasa over 800 liters siya. Tapos pag finold nyo itong mismong third row, over 1,000 liters siya. So malaki yung space na natin. Tapos ito, 60-40, pwede nyo i-fold dito, 60% and 40% na second row, and 50%, 50-50 din naman sa may, sa may likod naman natin. Tapos, meron din siya mga cup holder sa likod, and meron din charger sa likod. So yun guys, ito yung natin, Honda CR-V natin. So yun, just in case na interested tayo na mag-test drive, meron kami mga test drive unit ng Honda CR-V. Pwede kayong mag-schedule sa amin para ma-experience nyo and makita nyo kung gaano ka-enjoy yung pag-drive ng Honda CR-V. So, iwan ko yung number ko dito and email address ko. Ang number ko naman pala is ready na siya for Viber and WhatsApp. So sa mga OFW natin dyan na client, pwede nyo akong kontakin. And even may Facebook account, iwan ko dito yung Facebook account ko para ma-check nyo.
So yun, any question, pwede kayong mag-comment para ma-double check natin kung masasagot ko kayo or magawa natin ng another content sa mga videos nyo para for guidelines din ng mga interested sa Honda CR-V. So yun guys, maraming salamat sa pag-view. Don't forget to like and subscribe po.